Said unto all Israel, Behold, I have hearkened unto your voice in all that you said unto me, and have made a king over you. And now behold, the king walketh before you, and I am old and gray-headed, and behold, my sons are with you. And I have walked before you from my childhood unto this day. Behold, here I am, witness against you before the Lord, and before his anointed, whose house have I taken, and whose house have I taken, or whom have I defrauded, whom have I oppressed, or whose house have I received any bribe to blind mine eyes therewith, and I will restore it to you. And they said, Thou hast not defrauded us, nor oppressed us, neither hast taken aught of any man's hand. And he said unto them, The Lord is witness against you, and his anointed is witness this day, that you have not found aught in any hand. And they answered, He is witness. And Samuel said unto the people, It is the Lord that hath touched Moses and Aaron, and that brought your fathers out of the land of Egypt. Now therefore stand still, that I may reason with you before the Lord all righteous acts of the Lord, which he did to you and to your fathers. When Jacob was gone into Egypt, and your fathers cried unto the Lord, then the Lord sent Moses and Aaron, which brought forth your fathers out of Egypt, and made them dwell in this place. And when they forgot the Lord their God, he sold them into the hand of Sisera, captain of the house of Hazor, and into the hand of the Philistines, and into the hand of the king of Moab. He did fought against them. And they cried unto the Lord and said, We have sinned, because we have forsaken the Lord, and have served Baalim and Ashtoreth. But the Lord deliver us out of our enemies, and we will serve thee. And the Lord sent Jerubbaal and Medan and Jephthah and Samuel, and delivered you out of the hand of your enemies on every side, and you will stay. And when you saw that Ahaz, the king of the children of Ammon, came against you, you said unto me, Nay, but a king shall reign over us, and the Lord your God was your king. Now therefore, behold the king whom you saw when you are desired, and behold the Lord hath set the king over you. If you will fear the Lord and serve him in obey his voice, and not rebel against the commandment of the Lord, then shall both you and also the king that reigneth over you continue following the Lord your God. But if you will not obey the voice of the Lord, but rebel against the commandment of the Lord, then shall the hand of the Lord be against you, as it was against your fathers. Now therefore stand and see this great thing, which the Lord will do before your eyes. It is not with harvest today, if I will follow the Lord, send forth and thunder and rain, that you may perceive and see that your wickedness is great, which you have done in the sight of the Lord in asking your king. Samuel called unto the Lord, and the Lord said unto him, Today, and all the wicked feared the Lord and Samuel. And all the wicked said, Samuel prayed and servants of the Lord thy God, that we thy none, we have added all our sins this evil, as the king. And Samuel said unto the people, Fear not, you have done this wickedness. Then turn aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. And turn aside, then shall you go in way peace. You cannot profit nor deliver their way. For the Lord will not forsake his people for his great name's sake, because it hath pleased the Lord to make you his people. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord, and ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. Only fear the Lord and serve him in truth, in all your heart, to consider how great things he has done for you. But if you shall still do wickedly, you shall be consumed, both you and your king. Nga po Diyos, di makadayawan, at tugaw kayo. So, pangasyo, nag-inakit siya mga kanyo di kwarto. No one should be allowed to eat to the worship place. Stefan, before I start preaching, sa tayo ni Suda dito, saan na dito, tanggaman ng mapagnaman ng mga nila. God is a strict God, and we should also deal with Him as He dealt with us. So katangag sapa kat aday timinsahi nga napangko in Sagana, which I entitled Risking Rejection. Risking Rejection. So, before we proceed further, itidaytoy nga tema tayo, itidaytoy nga chapter 12. But I will give you the background of this message
ijay libro iti Judges, or libro iti Joshua, because Joshua and then Judges comes Ruth, and then Ruth comes for Samuel and 2 Samuel. But the book of Judges and actually Ruth were actually in the same era, together with the time of Samuel, because Samuel that may bagang ay suna iti last judge to rule iti Israelite. So iti libro iti Joshua, we were informed there nga ni Joshua kat isu iti nang sublat kini Moses iti leadership. Kat makigubat da, kat amin kasauda ijay Kinaan, nga ibagada kinyada, nga isudan iti mangklaim ijay nga lugar, gapu ta isutin karin niya ako Diyos kada ito'y mga Israelitas. First is to talk to them peacefully. Ngano da ito'y dapat makilaban da, and then they have to fight with them. So kaduan kada ito'y nga Canaanites that they choose to fight. Jay daga nga i-possess iti Israelitas. And lo and behold, they were all actually defeated. At dahil dyan iti maysa nga ili, nga nagtutulag kagitoy da, at kunada, agpamarang tayo, nga nagapu iti adayo nga ili, ibado tayo kagitoy na rugdrog, nabado tayo, agbalong tayo iti tinapay, nga nabangles. At sumangon tayo iti leadership ni Joshua, at ibaga tayo, nga kasyan na da tayo, because we came from a far place. Inaramid kagitoy da nga umili, at ni Joshua, he forgot to consult the Lord. In that occasion, Joshua did not consult God. But in grant da iti amnesty kada gito'y da mga tao only to find out that they were actually neighbors. Iti Israel, doon iti kumati Israel nakakagdrak na rin, so dahil iti iling ang karin ni Apo Diyos. Dito yung abanda, so iti Jordan River, and the iling at Jordan was in that area. In between Israel and Jordan, isuday ta ti iling iti Gilead. Dayta iti iling iti Gilead. So dagyan nga umili iti Gilead, inisper ni Joshua. Hindi na amuan da nga isudat at neighbors dagayam, tinted na nga punishment that they become what? Gatherers of firewood and water features para saksakdo para kay templo. Dan para gather iti kayo para matlang kay templo. So diya kinagbalin nga trabaho na ito'y da nga taga-Gilead. And let us go further iti libro iti dumungag kat dito'y. Jay libro iti Judges, there was a story that I kept on telling from a Levite. Nga dahil ki asawa na that the Bible calls her as a concubine, but in other passages, wife. Kat dagito'y nag-apada, ang nga nagkinawakan, kat dagito'y na babae, nasaman dagito'y na Levites, nag-awit, ijay, inida. Kat kalpasan iti sumagmamanungal daw, gapot ay ayatan, dagito'y na Levites isuna, na panasinundo at iyawid na, ngem, to make the story short, nagad-ado, iti napaspasama, ipakpakudan. So, dyan po na tayo dyan nga, aguray pa, taginili tayo, kunan dagito'y da, katugangan na. Isu nga binmayag da, nung kunada, apan many days, kung nag-decide na nga agawin, idi agawin da, narabiyan da dyan dalan, din magas da iti may nga ili, that they thought that they should be saved. Nung ijay nga lugar, ijay da nga ni rape, jay asawa na nga babae, until the point of dying. Iti yung umat na, daytoy nga lalaki, idi umagstapa, nakita na ni bakit na, daytoy nga asawa na, nga agbubugsot, iti rigat na. Kinaramid daytoy nga asawa na nga Levites, pinartina ni bakit na, iti 12 nga piraso. Inwaras na daytoy, iti amin nga tribo. Iti may daytoy nga watwat, daytoy nga ili. Unan dagitoy nga per tribe, sinuti ng aramid iti kastoy. Han nga dapat nga mabiyag. So,
Nag-agree na dito'y nga duma nga 11 nga tribo inatake da. Tadjay ili nga napananda is the tribe of Benjamin. Kunada yung tribe iti Benjamin, iparwaryo da kita da nga ripis, da dito'y nga may kapo, apay nga natay dito nga asawa ni Levites, iti narami dito nga unili, indulin da, kung nitiktara da dito'y nga kailianda, di same parihas iti mapaspasamak kata, so nagkaroon iti tribal war, kat iti consummation iti tribal war, halos amin iti Benjamin, they were almost annihilated, except iti 600 men. There were only 600 men nga nabati. Kat sinmardel na ito'y nga nag-unite, kailenda na Israelite, but they belong to different tribes. Kat sinmardel na mga takad kunada, pasong kiniapo Diyos, na dahil may isang tribo tayo, na totally nga mapuhaw. So yung sardenda, kat ito'y nga 600 men, naglumag tayo may isang kuiba, ngam awanan iti asawa da, tanatay da, iti bubat. Katkunan na gito'y da nga 11 tribes, saan mi nga kaya, may palubos nga gito'y da nga anak mi nga bababae, nga gito'y da nga babalasang, asawahan da gitada nga tagi-Benjamin. Ang niya nga itikasta tayo garod, tatlong mabuo manan dito nga may isang tribe. So kunada, ijay ili nga Gilead, at dahil ijay iti agsasala nga bababae. Dati benefit dance da. Ijay tayo nga ipanda gito'y da nga 600 men, kung tiliwin da dagiti da ng babae, nga niya ti magtiliw da, iso ti masawa. And Jabes Gilead become that place. And Benjamin continue to thrive. Iso di ay itinagapuan, iti ina, ni King Nason. Iso nga itibatay ni Saul. Awan iti Israelite nga naturad nga mapan-recover iti bangkay na taga Jabes Gilead. Iti dapan ng recover iti bangkay na. This is the story behind. Iti dito nga text tayo. Why? Because there was one king nga nainlaban. Dagiti da nga umili. Kat kunada kini Samuel, Samuel! You are now old, then you cannot rule over us. Dagiti da nga anak mo. Ang dapat nga sinurot. Dulin mo dati, dulin na kita. Handa nga sinurot. Sika. Nagserserbi kiniya po Diyos. At ito'y danganak mo, nagbalita nga paliwagon, but a sad reality, ibiyag ni Samuel. Pag dukitaan niyo, itilingwahin ni David ni Samuel ito chapter 12, sino kada kayo, ang witness itong galmaysa, sino kada kayo itiniloko, sino ti inalang iti tarakan na, sino ti nagutanga, nahang mo aminay bayadan, no sino kada kayo iti nangitun kinyak ng bribe, no sino kada kayo iti binribe ko, tumakdal at ibagayo, but no among the people says anything, thou hast been righteous, ibagada lang, jay anak mo, handa nga sinmo. Nagligan nga ikas ko. And this is my fear as a father. Nagdanto ti anak ko. Itihan nga magsuro, itipagayatan tiyan. The risk of rejection. See? Dahito'y na King Nahash is the king of the Ammonite. Amo tayo nga i-prove to Joshua, out of the 12 tribes, 2 tribes remain outside the promised land, 2 in 1/2 actually. The tribe of Gad and the tribe of Reuben. They occupied the Transjordan area because mayat itirod ijay, mayat na pagpasturan ijay, kadwada jay half tribe ni Manasseh. I know my Bible. Yan ko pa lang na master the episodes of Apostle Paul. But if you want me to discuss the Old Testament, I can discuss that with you and I can talk for 5 to 6 hours rehearsing what is being in the Bible. So dahito yung tribe ni Gad ni Reuben in Transjordan area, kanayon at atakian dahito ni Nahas. Tanay ipagtuwi jay. Kunan niya po Diyos, na kayo mo kunan iti promise land, you will be susceptible to attack. Huwag yan kayo derwa. Ngayon, pinili na ito yung kayunwa nga tribo, na mangsurot dyan nakita iti matada, kisa dyan mangsurot iti promise niya po Diyos.
and they were perennially being attacked. And to Maranda to seek refuge was Jabes Gilead. So napanday Jabes Gilead, sinurot ni Nahas na gito'y da, tinaramid ni Nahas, kat inalada na deta, awan ti makarwar, awan ti makauli. No wonder, nagsakit, iti panunod, kenakam ni Song. Hindi Nahas. So they become the bitter enemies. While ni David, kini Nahas, they become friends. I want you to follow the story. Akapay nga friends na pastor, because kunana ni David in the book of Kings, 2 Kings actually, kaya't ko nga ipakita at respeto kini Nahas, idinatay ni Nahas. Taiso na kat nagbalin nga gayong kinyak. So ti nakadiswan ki bangkay na jay balay ni Hanun. Duway ti anak ni Nahas, da Shubi kini Hanun. Ni Shubi binmarkada kini David. Ngam ni Hanun, anya ti kunan ni Hanun, kadagada inbaon ni Daniel ani David nga mangitod iti offering daw wenno kunatay masupunda kini Nahas kanatay kunan dagitoy tauhan ni Hanun hang kalam mga pati inbaon lang ni David dagita tapno ispay ka na tayo so tiniliw da dagitoy dapiman emisaris wenno umay nga makibantay di pinatayan da ket kinalbuwan da sila. You remember that story? Nagsublida na gito'y in-report na kini David, isuwa nagkaroon, ikiguban, na David kini Hanun. So ni Hanun, makita tayo dyan kanina, ni Nahas has been good. Tapos na dyan, I want to send my tribute in gifts and honor to Hanun because his father has been good to me. Nagbalik na nasaya. Why? Because both of them were enemies of Saul when David was not yet king. So that time, the background iti istorya ditoy. Numan jay, pakaistorya ni David, that is future, nung makita tayo, nung kasaluman nagsilpo na ditoy da, na information. So dito'y kakabsat kat amutay mo ni Samuel, ruled the time when rejection is the byword of the people. Amo tayo nga ni Samuel nga nagkatnayanak because God rejected Eli. Amen! The priest was rejected by God because he was not performing as a priest. And Samuel is not in place. Yaman tayo tanda ni siya. Putok na neta, kanayon na dito yung simbahan. Kaya nagyan ni Evelyn, nandiyan dito yung simbahan. So sa tadalang awan, actually nga gina, because sa dada di hospital pala, ni GR dada dito. Amen? Kasi ko man, Jay Big, dumakal, takas Jay Samuel. Ijay, simbahan, Jay Kinro, hindi makalan na na-train is muna Jay. So ano dagit ang video, at kanayon lang, dada dito yung simbahan, nagyaman kayo. Sabi mo nga, drawing kita, nilugit. Saan may surwan, isudat inilulungo. Train dapat tuloy dito. No, kaya tiwa nga matrain. No, kaya tiwa matagita da anak niyo, kung kinumporme di papananda, itaran nyo ito. Hindi natin pagkaganda. Talura nga puntos, hindi kaya kung may singay, risking rejection. Tapunan na gito yung matatao, oy! Talito, rejepart na natin kung nagpasol na eh. That even in our choices, in our decision making, we are sinning against God. When our choices goes against the will of God, it is sin unto God. Kung makita tayo dito yung akunanda dyan, dahil ito yung panagdawat yung tiyari, nagtakol dahil ito yung abasol yung sanguanan niya po Diyos, kung nakasimbulungan nagbasol kayo, kamalagip yun at isuti pa nag-aapit yun, iti mais. Saan nga diya, iti chimpunang agtudo panagkimang. Tadita kat season of harvest.
nagpasod diya, hindi pa nagmumula, hindi po mga nagtudo ka nagkimat. Ngayon, i-Chinese mo nga gundaway, nagkimat ng nagtudo, at nakita na iti nga tao, no kasalo na nagbasol iti Diyos. Ipiyapay na iti nga tao, na makita na nagbasol na, nang tayo sa ating nga makita, nagbasbasol tayo kaya sa kawanan iti Diyos. First point, yung mag-alala ba, ito ang tapos tayo. Risking rejection is political priority. Tatlong PP ito. Political priorities. Anyay kinakita na ito ng Israelite, nakita na linahas. Nga ari ti amunay, kat kunada, kas jay iti kayanti na pagbalinan. Nung kita niyo linahas, as we did further, isuna iti ari, na ating nga kapuso na nga maparmot na, ikatuna the right eye da. He will gouge the right eye. Sibibiyat na ito da, but he will pluck it up. Isu nga doon kinyada iti. Hindi ko nada tayo ito kastoy. Anta pa sa ating liters nila. Yan, tawag na diyan, medical test, medical exam. Vision. So, kuburan niya left, kuburan niya right. Ngayon dito yung kakapsat, it is the right eye. Iti ipaplakat. At nakita na din yung kinarungsot ni Nahas, nakita na, kasjay kumakit, balinan na ari kayo. Political priority. Ito yung problema kakapsat. Saan tayo mga birukan iti salvation, we know kunan tayo nga solution iti anyaman nga problema in the politics we have in this world. Hindi sila makapagligtas sa atin, handa nga ma-improve iti economy. Actually, naipagto iti Biblia that there will be a leader who will improve the economy and solve all the problems of the world. And the people will love him. And they will claim him to be the Messiah. And the church will fall in love with him. But my Bible calls him, he is like Christ, but he is not Christ. He is the pseudo-Messiah, the Antichrist. So kung nakata kayo, let us be very, very careful of what is our priority in life. Maybe we are inclined so much politically. So yung political correctness ng mga taong ito, yun ang kanilang ginawang priority. Hindi nila nakita ang Diyos. Kasi sabi ni Samuel, apay mali yun kaya nagbalin na ari niya po Diyos. Iso nga niya, makita tayo nga napasamak, nagsangit ni Samuel. Kat nagpulong niya po Diyos. Kat iti conversation da, unan niya po Diyos, you do not have to worry because it is not you that they have rejected. It is me that they have rejected. When we trust so much in politics, we are actually rejecting God. And do not risk rejection because everyone that rejects the influence of God, the words of God, the hands of God, will be also rejected by God. Amen. Ano yung kabayaran ng kanilang rejection? Hindi naging maganda yung leadership ni Harrison. Actually, dito chapter 12 pa lang at Kibundaway. In God's mercy, hindi to grace ha, in God's mercy, sabi niya, in verse 20, and Samuel said unto the people, fear not, for you have done all this wickedness. Nagkimat ka nagtudo eh. So nagbutong na ito na tao na amilis ka na nagbasog na yung kunan ni Samuel. At daw pa lang itikaasi ni Apo Diyos. Yet turn not aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. And turn not aside, for then should you go after vain things which cannot profit nor deliver, for they are vain. Because if we are politically correct in this world and follow what our society dictates us, this is what Samuel is telling, these are just vain things. Kuna kini John Ray,
Teamwork yun ito eh. Para kada kayo amin dito. Do not aspire to build the beautiful house. Because houses are liabilities. Umanayon, jay simple, agawin ka, matulog ka, dati kusina na ang balay. Ipag-invest ang boarding house. Why? Because your investment will return to you. Mali yun eh, mali yun. Siyak, balik yun na. Hanggang retire sa to, patang kung saan mo dito eh. Isang damakmak, buong buhay ko, ginastos ko yan sa paggawa ng bahay, gusto kong maging maganda. Pero ngayon nakikita ko, narunot amin, awat Serbina. And most of you are like that, tati mentality, iti-ili tayo, mentality, iti pamilya tayo, mentality, iti parents tayo, na handa na ikong consider sa saon niya po Diyos, daya o diya, dati mayat nga balay. And mostly nga nagpatakdaran ti mayat nga balay da, saan da nga mapakinabangan ta. At isuda ito iti agpalinana nga Diyos sa kalatay. Political correctness. Sumaruno dita, political priority. Pangatlo yan is pride persistence. Nangingibabaw yung pride natin. Imbis nagpakumbabada, ito'y da natatao, anya iti kunada, uray. No, at sabi man, iti mercy niya po Diyos dito, anya iti kunana ijay, verse 22, for the Lord will not forsake His people for His great name's sake, because it hath pleased the Lord to make you His people. Nung uray man nung kasta, at dalata, iti ayat niya po Diyos kada kayo, nung anya iti kinadaw na, moreover as for me, God forbid, that I should sin against the Lord in ceasing to pray. Pambihir, napakatindi itong si Samuel. Kahit man ni-reject nyo ako, pero God forbid, nga dahilan sa rejection nyo sa akin, hindi ko na kayo ipapanalangin. Yung mga nauna sa inyo, you have witnessed me kneeling here. Napakasakit para sa akin yung mag-kneel, but I have to. Na kayo ka dati normal team nina, nung siya abnormal dyan, nagbukol na ito. And every time na may sakit, nagsakit. But because I want to pray to God, para kadagay na masaksakit, tinagdumanda kayo kata, para kadagay na aking exam, namadamanan pa, para kadagay na awan can love wants you, I need to kneel down and pray. And I find that in this text, God forbid that I should cease to pray. Di ay kumatibantayan tayo. Na sumardan at kararag na magbirok iti kaasi niya. Why? Because as these people shows their proudful heart, Samuel showed his humility. Amen! A humble spirit. Sabi niya dito, sabi niya, only fear the Lord. Kasi sabi niya, in ceasing to pray for you, but I will teach you the good in the right way. Mura din reject that. Isurog na ka. What is that? That is humility. Nang kaduang kada tayo, actually nung na-offend tayo, that is pride. Na-offend ka kasi kaya mo yung kiling-kiling ng katabi mo. Dapat agyaman ka, apayaya, agkukuri dyan panag-ahos mo. Hanggang nga nasisipon, amoy dyan nasisipon. Kaya maahon mo eh, awan mo. Nagayon pa natin na. Hanang mo eh, sudagan di magbaga na ako. Yung nagamaano mo kasi, agyaman ka, ako Diyos, agyaman na tayo, functioning properly. Amen? Yung kalatayo, tayo palang iwanas. Hindi dyan mo eh. Kung dyan kapapang ko tatay, pero minakawag. Lamot nung hanggang umangot.
Pride, persistency. Itong mga tao ito, nag-persist kasi sabi ni Samuel sa kanya, only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done for you. In verse 25, but if you shall still do wickedly, ano itong wickedly? Hindi sila magiging mamatay tao, hindi sila magiging rapist, hindi sila magiging magnanakaw. Yung wickedness nila ay yung political priority nila at yung pride, persistency. Anong sabi ng Panginoon? He will consume. Naglikat nga eh. Nga kasmaysan nga parent at kasmaysan nga leader, ano nga kaya nga mapasamak na ito yung pamilya? Yet the answer is, only fear the Lord. Napag-usapan natin yan kanina. And serve Him. Yun ang sabi. Pero nung nangyari sa mga ito, kaputan nakita gani Nahas, his leadership, kas jaymon ti kayat da napagbalinang ni Saul. No kasano nga sinurot iti Ammonite ni Nahas, kas jaymon nga sinurot ti Israelite ni Saul. Isu nga ura ni Saul ililid da isuda, iti backsliding life, di obey because of their pride and because of their proud. Nagpe-persist. Kahit nga sawan, haan nga sumardeng, iti kinalastog da, imbis nga agbabawi da, in spite kadagay da sinyales, in spite kadagay burlood sa kimat, in spite kadagay da tudo, in spite kadagay da warning ni Samuel, niwat iti mang ibagbaga, mamati kami kung sika, ngam jay arami kontra jay ibagbaga iti niwat. Does that sound familiar? Asan ang humility natin? Humble ba tayo? Ayaw natin makulit. Kaya inisip natin, sabi natin kanina, self-denial. Are you denying yourself? You ought to answer that. At yung last dito, risking rejection. Dapat mabuting kayo na ma-reject. Political priority, pride, persistence, and personal preference. Para kinyak kastoy gami, haan garot nga dyan kanyami. Apay nga hato nga may baga nga para kinyak ako Diyos. Because that's who we are. That's what we are. That's how we are to act in life. Problema kada tayo, makikita tayo, tirigat tayo, makikita tayo, sakripisyo tayo. Have you been crucified for Christ? Tinubraan na kagadi, kapo iti ayat mo, iti dadong mga tao. Ginahanod na kakadi, kapo takayat mo. Ngay takder ti sa saud niya ako Diyos. Yet no one suffered among us, pero personal preference ang nangingibabaw sa atin. Kakaasi kami! Pimpiman kami! Anong kami ang sinasabi mo? Bago ka magsabi ng ganyan, isipin mo muna, ano ba ang naging buhay mo? Have you been cheating other people? Have you been cheating God? Bago mo sabihin na kakaasi kayo, pimpiman kayo, nabaybayan kayo, kasi kasta iti rason iti nagduma, agbirbirok da iti wagas, tapno madayuda iti poder niya po Diyos, tapno ibagada, nga aday iti rason da, nga saanon nga agdayaw. Why? Because of preference. Amen! I was talking with Gilbert Lusanos, related ito yung bisita tayo tata. Nagdamag kinyan, apay kasano kayo nga ba? Kamusli lang ito yung mga soldado, Rangers, reconnaissance, at magmagdada itirapi. Talagang magmagdada as is, without light, without anything. And iti aldaw, ijay da nga aginan na. So kasano kayo may magna, sinanayan na din. Isa nga mostly, naka-single file kami. Gananda dyan mga isa, magmagdada nga kasi. Because kung na dyan, nagpadasag ka din nga, dati nagnag dito yung balin dyan. Ito yung balin eh.
Dadyo kung daw niya nayasan niya sa kakunanan at nagyay may sa kadwala yung pagkikita na ano, and yet nagnato din ang katinagan na nagkapatod iso na tirurot na sugat-sugat kay iman. Hapay ayatin guys. Ganyan yung mga sundalo natin. Pero kayo, hindi natin naalam, kayang-kaya tayo nga uyawon isugat. But we do not know how to sacrifice. The great sacrifice they have provided for us. Kasi yan, dapat yung kundaway na kunada dyan, ang mangandag, magpipinayan na dyan may isang sardinas, may isang na spot, manuti may isang na spot, 13, 12 to 13. May isang na sardinas, kaya ba siya? It's more than enough. Kada kayo, mangan kayo, kompleto! Yan, dahil hindi naman katao, they are sacrificing. Personal preference, yung kunakapay nga kasi because, dahil iti, sinumpaan mi nga tungkulin when we enter the army. You have no chance to complain. That is your life. Itibiyad daw kas may sana namati. That is our life. To suffer for others. To suffer when we testify the name of the Lord Jesus Christ. Inyet makikita tayo gano'n ka, kakaasi ka, pimpiman ka, ay grabe. Personal preference. Ano kalinga mo nga, lalo ba hindi mas kakasin yung lakay? And I cannot forget the testimony ni may isang American missionary na naka-witness. Ako na diyan sa who is the missionary, who is the greatest missionary kung na diyan conference mga diyan nga moyo in all the world kung na diyan. No one among us. But I remember one individual that I met. Nakashoot pag ng isuna. Because he cannot afford to buy pants. And he carried his Bible wherever he go. At wala niya duwa, ubing, anak na. Nalalaki, siguro tatabang barudan, baka nasawanan, siguro rin makaire. And it was my desire to meet this man. And there are nights that there is no food, but they thank God. And they pray to God at sasabihin nila sa kanilang Panginoon, Panginoon, nagyaman kami, tidak ito na makan ngayon mo, uray no awan di makan. And the miracles happen. Hindi sila nagkasakit. Di anak na malipipasan, itinutom, they are all healthy. Actually, na-describe na, kasi laki ni Hans. Nagluluknod yung anak na. Unan dyan, katuan na ito na missionary na nakapasyar ni Jai Minduro. Taga Minduro di ay missionary hindi man yan. Kada kayo, may dito na missionaries, agriri kayo na watlugan nyo, agriri kayo na watipagplito nyo, agriri kayo na han na mayat itibado nyo, agriri kayo na han na mayat itimakan nyo. Ito yung missionary na Jai. Han na nga mo, lumagat isugan ng bigat. Yet he faithfully served God. What do you prefer? Yourself or God? Tanlulang nga banal for us to avoid rejected by God. Risking rejection. Political priority. Ito'y nakadigtikan. Yan political correctness nga kanayon nga kay kaya kita tao. We know that pride, self first. Siya ngay, kasalungan ngay. We know that personal preference. I'm willing to give up these things in order to be accepted by God. Kung maganda namin, kaya mayang people, manong kanya sacrificial preparing. I am a minor and I know their life. Magnaday kapitakan, mauuhan na din pagtrabahuan, makanunday, nagrurugit na sa ako, nagsasakit na sa ako. They are insulted. They are reprimanded. Ang yung amuli ay na kayo magubig. How your parents, if you are a minor, suffer. Just to provide table for you,
just to set a food in the table for you, just to send you to school. Ito yung abundawan, mabalik ka din, kararag mo ako, Diyos. Ang asin, tayo nilahap siya ka. Bantayang sinan. May ilisi na sa aksidente. Nasa lugat na nakanayon nga gawin. Maritnada ko nga mag-itiayat ko. May sa anak. Can you pray that one, mga young people? When you that kneel down in bed, those days, and pray to God, at sabihin mo sa Panginoon, hirap ay ito. Saan po kita ni Tibalik? Makita ni Tibalik ka. I can pray for them. If you not pray to God today, sabihin. Paligaw ni hirap na. Forgive me kung nagbalinak na proud na individual. Ito yung nagsapat. Yung doon kumana ito yung napakawalan siya. Let me be as humble as someone rejected by people, but still praying for them, caring for them. Katiga po natin pagserserbiyan na saan nalagay katao ni Apo Diyos. Kasi dyan tayo mga. Nyati makunan ni Ili, nyati makunan ni pamilya mo. Saan ko mga nagituidan, hindi motivating circumstances. Hindi ka nyati may bagan niya ako Diyos ka. We look out to Him in prayer. In pray earnestly just like Samuel prayed for his people. Apo Diyos nga manaydayaw, madato'y kami tatakas, igimus ni tinato'y nga mensahe, bindong ko mga Apo Diyos dito yung kararang. Dadagin kita nga bisitas, mitata, saan po nga mo Apo Diyos no niya kita sa pulan. But you are a God who knows everything. Ang asim Apo Diyos, magdamang kada kami dito, iti sagbay na naisalakan, kung napakawan iti baso na. Dahita ko nga nga kararwa tata. Dahita ko nga nga tao tata. Bigbigan na naisunag at managpaso. Kasapulan na ang mapakawan. At saan nga itinagan iti simbahan, saan nga itinagan iti relihiyon, saan nga itinagan iti adal, iti magpakawan kada kami, saan nga itinagan iti saliwa. Nudigat ni Kristo, manatay na ilansa di acoustical pariyo ng kalpasanan at nag-ungar. Naisuna kumako Diyos di pagkalata. May sa kada kami sapay kumata makapagkararag. Lumawat iti pamakawan sa nagiti da nga basol. Pag mamati kami, siptalan ni Kristo as manuluto. Sikat iba kinamu Apo Diyos. Iti sagsagabalon, iti tunggal may sa kada. Ang asim Apo Diyos, na makita mi, nga dito'y Apo Diyos, may sa gawagas. Nga kayat muda kami Apo Diyos nga katungtong, gapuna, kada dito'y da nga sasaom, kada dito'y da nga minsay nga may kaskasaba, saan mi nga dinggun, kung saan kami nga tungpal, iso nga lumabas pa ida dito'y da nga anyaman nga klase iti panlubo kontra idya, tapnulan mapalagipan kami. Pangasim Apo Diyos, we humble down before you. We ask the Father God to forgive us and give us again another chance. Pangasim Apo Diyos, kada dito'y da nga masaksakit kada kami paimbagan na nakasam. Umanayon dito'y Apo Diyos, tapnong manod, tumangad kami kinka. Nanapnuan iti ayat ragsak Apo Diyos. Kung panagyaman, dahil kamda kami, iti barunga undaw ay kung barunga chance. Ikatuma po Diyos, na ito'y nga preferential attitude. Saan nga di bagimi, iti kitalan ni, akas kunang garod, akas na ito'y nga nagserbikin ka, anda iti panagtuok, kung panagsagaba, samay kumata, sinataran nila ito'y, akas pasot po Diyos, ipanagbiag mi, akas may sa nga namati, iti rabaw nila. At bunga na ito'y nga sao, iti puso ni, kan makita ang itiyahan. Saan kami lang kumangalay nga so, hindi ka makita ang nangruna. Iti panagbiag niya kas maysa ng naman. Kasyam na kami Apo Diyos. Dinggong iti pakasin, babawad iti ito na simbahan. We do not want, Father Lord, that you will reject us. Kaya't niya Apo Diyos na sitalo na kami. Nag ito na simbahan at insalakan iti daram. Ang iparutok iti krus ti Kalbaryo. Awan kung natin mapukaw kada kami, awan iti magdalong kami. At pupuyog kami Apo Diyos, pagkakadwa kami.
at pakumbaba ito nagserbihan siya. Salamat ako, Diyos. When we ask you right now, kasabay ko mata may enjoy me, iti kay Trino. Nyaman iti nabatbati, nga daw ni Domingo ni, bulan ni, kang taon ni, dito yung raw daga, sabay ko mata mausar ni, nagserbihan ka. Tingnan dito yung nakararag ni, manipod ka na dito yung kumpin, nung ganang ka na dito yung young people, uray pa ka na dito yung professionals, uray pa ka dito yung adults, babakad kang lalakay ng simba. Ang serbi kami kin kaya hindi na po, pakawalan na kami, pagkakurang ni, pagkakurangan ni Diyos. Maasim ako Diyos, and yun na yung nakarami. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so welcome my big. And once again, sa kapatid, kasi dito sa mga bisita sa Limay. And sa prayer na ang mga dito, hindi umuna sa panagsasama tayo. But we invite you every Wednesday, so that itong may karanagan that you can come and send us your prayer request. And every Sunday, sunod lang hindi mo kayo ng feedback. Okay, so salamat, hindi presensya yun. Nagito yung high schooler and grade you. Grade 1. Graduating kayo. So, pwede nga mga sasawa. Gana, biskuila kayo, gano'n di doktora ni, attorney ni. So, okay nga doktora ka na attorney, di magbaga, 8 to 10 years to 12 years diyan. So, naman ang titawag dito,